isang makatotohanang anti-political dynasty, iba-priority. Ano nangyari? Today, I bow out as senior. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Hindi. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Iba-priority. Ano nangyari? Today, I bow out as senior deputy minority leader of this house. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership, but I still have the knowledge. I still have the experience. Ibig sabihin, Mr. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Hindi. Sinabi, Mga kababayan, alam nyo po itong sinasabi ni Irese, dapat pa nga magpasalamat itong Marcos administration. Bakit kanyo mga kababayan? Sapagkat mukhang pinagtatanggol pa nga itong Marcos administration nitong ni Irese. Bakit ko nasabi yan? Sabi kasi na rito, ang nagpapalakas sa mga Duterte ay ang palpak na administrasyon. Palpak ba ang administrasyon ngayon? At budol ba ang administrasyon ngayon? Sinabi niya magtatatag ng Independent ICI Commission. Anong nangyari? Independent ba? Palpak mga kababayan. At ito ang dahilan kung bakit lalo pong lumalakas ang mga Duterte. Now, paano mo nasabi BMR na ito yung paano mo nasabi na itong si Irese dapat pa pang pasalamatan nitong Marcos administration? Kasi po mga kababayan, sa likod ng kanyang sinasabi, nagmamalasakit pa po siya sa Marcos administration. Dahil kabayan, kung gusto nyong pabagsakin talaga mga Duterte, hindi nyo na kailangan pang sirain. Kundi, gumawa kayo ng tama, gumawa kayo ng mabuti, dagdagan ninyo yung mga project, at gandahan ninyo mga project. Nang sa ganun, mapapasinungalingan at masisira ninyo ang Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, kung hindi maganda ang ginagawa ninyo, kung palpak ang ginagawa ninyo, nakatulad na binabanggit ni Congressman Irese, meaning to say, lalong lalakas ang mga Duterte. Tama ba ako kabayan? O yan po ngayon ang ating pag-uusapan, at itong 18 Marines na nauna na pong nagsalita, aabot pala ito ng mga aabot pa pala ito ng mga 100 mahigit mga kababayan. Naku po, madami-dami pala ito sila, at may papresko na naman po sila sa ating kaibigan, ang third floor studio. Mamaya mapapanood po natin yan mga kababayan. At ito, hindi na po pinalagpas ni Senator Marcolita itong si Pinky. Binanatan po ni Senator Marcolita si Pinky. At mayroon pang isa mga kababayan, Jam Magno, kulong, umiyak po si Jam Magno, maligno. Eto mga kababayan, maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share ng ating mga video. Sana po patuloy po kayo magsuporta at mag-like nang mag-share sa ating mga video. Anyway kabayan, eto, unahin po muna natin ito. Itong si Jam Magno mga kababayan ay iyak na po. Eto, CICC inirekomenda ang kaso laban kay Jam Magno dahil sa umano'y pag-iendorso ng illegal online gambling. Iyak ka ngayon. Isa ito si Jam Magno mga kababayan, kung makapag-yabang sa kanyang sarili, mas matalino pa daw ito kay Vice President Inday Sara Duterte. No? At ito ngayon siya, nahaharap ngayon siya sa kaso laban dito sa kanyang ginagawang ini-endorso po nito ang illegal na pagsusugal online mga kababayan. Ito, unahin muna natin itong balita na ito. Nasaan na? Isa sa mga problemang binabaka ng pamahalaan ang operasyon ng mga online illegal gambling sa bansa na ipinopromote pa ng mga social media influencers. Kaya't marami sa ating mga kababayan ang
naghihikayat ng mga iligal na sugal. Ngayong umaga, makakasama natin live si Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o ICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Paraiso, and thank you for joining us this morning. Good morning po, Ma'am Ani. Maraming salamat po sa pag-imbita ho nyo ulit sa akin sa inyong programa. Yusek Aboy, nagkaroon po ng partnership ang CICC with other government agencies and private sectors para i-crack down ang mga illegal online gambling sites. Tell us something about this partnership po, Yusek Aboy. Well, matagal na ho itong partnership na to. Parang kahapon lang ho, pinaiting natin at saka pinakita natin yung extent ng partnership na ho na yun. So we were with the PNP ACG. In-endorse na ho natin sa kanila yung mga listahan ng mga influencers na patuloy pa rin pong nagpo-promote ng illegal online na gambling po. Ang private sector naman ho nandun din kasi sa kanila ho nanggaling yung monitoring ng mga influencers tsaka iba't ibang mga sites na kailangan nating ipablock sa para ho naman within the Philippine jurisdiction para ho hindi ma-access ng ating mga kababayan. Yusek Aboy, ano yung update sa ginagawa nating monitoring at pagpa-file ng case or cases sa mga social media influencers na patuloy pa rin na nagpo-promote nitong illegal gambling po? So sa monitoring naman tuloy-tuloy lang mamani, nakikita natin yung mga influencers, not only the influencers but also the websites. Ang nangyayari pablock natin sila, gagawa sila ng bago, pero hindi rin naman tayo kung hindi sila napapagod, mas lalo hindi napapagod ang inyong pamahalaan para naman to keep the internet safe. So yun ang nangyari kahapon and I'm glad na to tell everyone na base at saka because of the capabilities now of CICC with the help of the private sector and other government partners, nakaka-detect na tayo ng close to 50,000 sites a month na i-request natin for takedowns. So hopefully that would put a dent dito sa scourge ng illegal online gambling po. Okay, paano po yung ginagawang monitoring po ng CICC para matrace ito mga social media influencers na ito na nagpo-promote ng illegal online gambling? Ano yung mga kaso na pwede nilang kaharapin? Kung sakasakali na hindi tumigil sa promotion po ng illegal na sugal, kung may pagkakataon po kayo at hindi bawal na banggitin nyo po, Yusek Aboy, thank you. So yung monitoring naman po, again, gaya na binanggit natin kanina, tuloy-tuloy naman ho yan. At maswerte lang ho tayo ngayon because even with the budgetary constraints, malakas yung partnership natin with the private sector. Andyan ho si Digital Pinoy. Kung saan sila yung constantly, proactively naghahanap ng mga sino pa rin ang mga nagpo-promote ng mga illegal online gambling sites na to. So, sari-saring kaso ang pwedeng karapin ng mga to. As from it ranges from as small as violation ng 1175 yung Cybercrime Prevention Act of 2012 for illegal use of ICT devices to commit a crime, hanggang sa pag patunayan natin yung site na yun na pinopromote nila ay nakakapandaya, ang pwedeng kaharapin nito is they would be charged as co-conspirators or co-principals in syndicated estafa po. Yusek, thank you for that. Ano yung update natin? Ilan bang mga influencers na ang nakausap ninyo po na tumigil na mag-promote nito? At mayroon din bang kahit na after that conversation nakausap ay hindi pa rin tumitigil para makapag-comply sila? Ano yung dapat talaga natin na gawin? Well, marami na tayong nakausap. In fact, at least doon sa mga listahan natin, pag naglalabas tayo, 80-85% po sa kanila, nagre-reach out at nagsasabi na hindi naman nila alam na illegal yung pinopromote nila. And once they do, nalaman nila, at kusa sila tumitigil at saka tinatanggal yung lahat ng promotions within their site, within their platforms and within their channels.
So natutuwa naman ho tayo dito, no? Pero meron pa rin mga pasaway diyan na kahit ilang beses tayo nagbababala. Halimbawa naman ho itong si Cherry White, no? Kahit ilang ibang babala na nagpo-promote pa rin ho at parang sinusubok ano yung extent nung kaya natin gawin sa pamahalaan. Okay. At this point po, Yusek Aboy, ano yung paalala nyo sa publiko para talagang masawatan na itong problema natin sa illegal gambling? Sa ating mga kababayan naman tayo naman hindi natin na papakialaman yung mga libangan nyo, pero kailangan i-regulate natin na doon lang tayo doon sa mga legal na gambling sites na kung saan pwede kayo maglibang para naman mabantayan natin na hindi kayo naabuso, hindi kayo naluloko. At as usual, parati natin sasabi, whenever you play responsibly, tsaka dapat responsibly. Yan po yung sinasabing whenever you play responsibly, no? Pero wala po pinopromote po ito ng mga influencer na ito, gaya na nga po nito ni Jam Maligno, mga kababayan. At ito nga pong nasampol niya si Cherry White, no? Sikat na sikat po ito Mayroon pa nga girl tapang, parang nakita ko pa diyan. Marami po ito sila. Parang si B-Max din yata B-Max family, parang ganun mga kababayan. Napakasisikat po nito mga influencer. Ako, humahanga ako dun sa ibang mga influencer na nakita ko na hindi po nagpo-promote. Gaya ni tumigil sila sa pag-promote. Si pangalan nito, si King Lax TV, no? Gustong-gusto ko rin si King Lax. Isa rin po siyang mga charity vlogger, no? Ang gaganda ng kanilang mga content, no? Tumutulong sa ating mga kababayan na talagang hindi na kayang abutin ng ating gobyerno. Kasi po ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon ay puro pagdanakaw na lang, puro pagpapayaman na lang ng sarili nilang bulsa. Samantalang ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa liblib na mga lugar ng ating bansa, ay napapabayaan po. At ito pong mga vlogger ang mga nakakatulong, lalo na itong mga charity vlogger, kagaya nga po ni King Lax, mga kababayan. At marami pa po diyang iba na mga vlogger na mga nakakatulong talaga ng totoo sa atin pong mga kababayan. Now ito, kamukha nitong ni Jam Maligno na to, hindi ito nakakatulong sa bayan. Wala nga po itong charity di ba? Pero hindi na nga siya nakakatulong. Di ba may lumutang ito noon, napakalaki nitong sahod nito, 600,000 yata sa isang politiko. Tama ba 'yon? Hindi ko pa sure kung ganun nga po. Pero kung alam ninyo, comment nyo lang diyan. Tapos mga kababayan, nagpo-promote pa ito ng illegal na sugal at ayan nga ngayon. Isa siya sa pupuntirehin ngayon, nakasuhan. Mga kababayan. Ay, mirisi na yan sa'yo, Day. Karma is coming. Unsa man kadiha. Ayaw hilak-hilak ba? Kay daghan na kayong imong kwarta. Nagdakkel gaminon ti kwarta nga malala dagiti dagiti nya kamuha no sure dayjay. No talagang balag so naalam ditad mga politiko ha. Si Katerina jay ay mantutupot labat. Agdamag kami laang no. Nis Jam Magno. Nagtatanong lang po kami rito kung ikaw nga ba magkano ba ang retainer mo diyan sa mga politiko. Kasi ako bilang isang DDS vlogger, no? Proud ako na organic ang aking support. Kaya nga kami mga DDS vlogger, kanya-kanya kami. Wala kaming tingnan nyo pansinin niyo. Bagamat magkakahawig-hawig ang mga namin, iba kami. Magkaiba kami. Diyan nyo lang makikita mga kababayan na organic kami. Pero tingnan nyo itong mga ito, isa lang ang bukang bibig, atake, Inday Lustay, gano'n lang sila. ICC, hanggang dyan lang sila. Dutae, ayun na. Hanggang ganyan ang mga komentaryo nila. Ano lang ba, yung bang para pang-asar pambata, gano'n. Pero walang laman. Walang laman, walang argumentong matino. Sasabihin ba naman nito, mas matalino pa raw siya kay BP Inday? Bugo. Hanggang vlogger ka nga lang Mas matalino ka kay BP Inday, di ba? Ang issue din nito sa pamilya nito, di ba? Binabanatan nito ng isang vlogger din na babae. Yung Ilongga na vlogger na babae nga, basta Ilongga, geda, gawa pa kuno ga. Di ba? Binabanatan ito si sino ba 'yon? Si Iloy Burgess ba 'yon? Binabanatan ito. Ayan, karma is coming na sa iyo, Jam Magno mga kababayan. At
sa mga katulad ko, ay nakitulad na rin. Di pa naman tayo sikat. Pasikat pa lang. Parating pa lang tayo dyan. Huwag kayong mainip. Masyado kayong mainip eh. Baka naman may mauna pa tayong sumikat kaysa naman dyan sa pag-aresto sa mga... Unahin muna nating mapakulong itong mga magnanakaw sa gobyerno, mga kababayan. Di ba? Bago tayo sumikat. Okay? So ito mga kababayan, umiinit lalo ang usapin nitong si Senator Marcolita at si Ping Lacson, no? Patungkol nga po dito sa chip fix umano na video ni Lacson. Panoorin nga natin tong banat ni Senator Marcolita kay Lacson. Senador Rodante Marcoleta pumalag sa chip fake video kaugnay ng pahayag sa Kalayaan Island. Senate President Pro Tempore Senador Panfilo Lacson. Nako. Sinadya daw palabasin sa video na nais niyang isuko ang KIG. Gayon, nais lang niyang linawin ang sakop ng Exclusive Economic Zone. Mar Gabriel detalye. Cheap fakes. These are deceptively altered contents created through basic editing techniques. May appear simple, yet their consequences are profound. With nothing more than selective splicing, omission, or rearrangement, narratives can be distorted, reputations can be damaged, and truth itself can be compromised. Ganyan inilarawan ni Senator Rodante Marcoleta ang edited video niya kaugnay sa pahayag sa Kalayaan Island Group na ipinost sa social media page ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson. Nako. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ni Marcoleta sa plenaryo kung paano raw malisyosong inedit ang kanyang pahayag para palabasin na nais niyang isuko ang KIG. Gayong nais niya lang linawin ang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Patayan natin dito for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Makikita natin kung paano po nila pinaghalo-halo ang mga pahayag, Mr. President. Some words taken from page 22 of the TSN, the others were from page 28 at another from page 19. Sumulat raw siya kay Lacson ukol dito, pero mariin itong itinanggi ng senador at sinabi na wala siyang editorial control sa mga ipinopost na content sa kanyang page. This is a clear attempt to shift one's responsibility. So stated by our colleague in his letter. Sa batas at prinsipyo ng pamamahala, may tinatawag na command responsibility. Hindi maaaring maghugas ng kamay ang operator ng taxi or jeepney kapag nakasagasa ng kanyang driver, sa ilalim ng batas at ng prinsipyo ng vicarious liability. Ang operator pa rin ang nananagot dahil siya ang nagmamay-ari ng prangkisa at namamahala ng mga sasakyan. Hindi raw tumigil sa pag-post ng splice video si Lacson matapos ihayag ni Marcoleta ang planong pagsasampa ng ethics complaint at tila may pangungutya pa raw sa panig ni Lacson sa pagsasabing hindi siya marunong mag-edit ng video. Ginoong Pangulo, kahit pa marunong akong mag-splice o mag-edit, kailanman ay hindi ko ituturo kung ito ay gagamitin sa kamalian na magdudulot ng kalituhan o kapahamakan sa aking kapwa. Ang sabi nga niya, ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. From his own words, his own slogan, his own political battle cry, let us walk the talk, Mr. President. Sabi ni Marcoleta, ang mga mapanirang video na ipinakakalat ni Lacson na sumisira sa kanyang reputasyon ay maituturing na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. To the unending gray line. Mula sa PMA Code, Ginoong Pangulo, dalawa pa lang napaka-importanting tanong ang dapat masagot ng bawat kadete ng Philippine Military Academy. Una, do I intend to deceive? Pangalawa, do I intend to take undue advantage? If a cadet can answer no to both questions, he is not guilty of any honor violation.
Ngunit kung hindi ka naman makakasagot ng hindi sa dalawang tanong na ito, wala kang karapatan upang matawag na marangal. Samantala, sa kanyang social media post, ginamit ni Lacson ang kasabihang Chino na you cannot explain ice to a summer insect bilang tugon sa mga pahayag ni Marcoleta laban sa kanya. Sabi ni Lacson, pinili niyang wag nang sagutin ang paulit-ulit na akusasyon ni Marcoleta tungkol sa di umano'y splice video na kanya na ring itinanggi noon pa man. Mar Gabriel. Alam nyo ang problema dito kay Lacson at saka sa ibang mga ito mismong partikular tong administrasyon. Pagka alam nilang sila na ang tatamaan, kung hindi nila ililihis, kunwari magtatahimik na lang sila. Napaka-unfair nito para sa taong bayan, mga kababayan, Di ba nila gayahin ito, kamukha nito ni Trillanes. Gayahin nyo na si Trillanes, lahat kayo. Ayan At grabe, ito pa pala mga kababayan sinasabi nitong isang mamang ito, Sa wakas, makakaganti na rin ako. Sino may sabi nito? Ito ang linyang ibinahagi ni Attorney Libby Baligod sa kanyang social media post na anyay umano'y sinabi ni Kerwin Espinosa, isang umamintong drug lord, mga kababayan, isang self-confessed drug lord na matapos ang isang meeting umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon sa kwento, pagkatapos ng isang meeting ni Trillanes kay Kerwin Espinosa na isang self-confessed drug lord, MB, binigyan ni Saldico si Kerwin Espinosa ng security detail na kasama sa 18 na sundalo ng bayan. Masayang pinagyabang ni Kerwin ang mga katagang. Sa wakas ay makagaganti na rin ako. Nako. So kita nyo na mga kababayan, napakahalaga po nitong 18 Marines na lumutang ngayon mga kababayan, at kailangan po ito ay atin po itong suportahan sapagkat napakahirap, napakadelikado po ng kanilang ipinaglalaban ngayon. At sino yon? Tayo, taong bayan, lalo na tayong mga walang kakayahan, mga mahihirap at wala po tayong kakayahan makipaglaban, kaso or pera man, dahil puro parehas po tayo rito, karamihan sa atin mga organic supporter lang ng mga Duterte. Now mga kababayan, itong kanilang ipinaglalaban ay napakabigat, at si Marcos Jr. nga po walang iba, ang isa sa pinaka-leader nitong grand corruption at sindikato na gobyernong Marcos na ito, mga kababayan. Kung kaya ito, puntahan natin ang naging live live interview ni Miss Pam, or ang third floor studio, Miss Pam ng third floor, at saka itong si kaibigan nating si brother nakalimutan ko tuloy. sorry brother, nakalimutan ko aking kaibigan. Pero bago ko yan ipapanood sa inyo mga kababayan, tingnan nyo ito, may breaking news update. Sabi dito, notaryo sa joint affidavit ng 18 dating sundalo iimbestigahan ng NBI. Abaw, gid mga kababayan, notaryo na naman. Ayan na naman tayo sa notaryo. Ito na yung ginawa ninyo kay Sergeant Gutesa. Lumang tugtugin na yan versus dito sa isinisiwalat nito nga pong 18 dating mga sundalo na di umano, isa dyan ay itong si self-confessed Kerwin Espinosa ay nagpasalamat dahil daw sa wakas makakaganti na siya. Saan siya makakaganti mga kababayan? Ano ba ang nangyari sa kanya noon? Balikan nyo na lang history at malalaman siguro ninyo, mapagtag-nitag na ninyo kung bakit siya nagsasabing sa wakas makakaganti na rin siya. Tingnan natin mga kababayan kung gaano nga ba talaga katotoo, sapagkat ngayon sinisira na naman nila ang kredibilidad ng notaryo. Notaryo na naman, napaka-cheap, di ba? Tuloy, panoorin na natin sila Miss Pam ng third floor studio. Para po bigyan daan ang aming mga katanungan tungkol po sa inyong mga salaysay. Maraming salamat po. Unahin ko na po, ako po si Pam ng third floor studio. Good morning po. Okay na ako guys sa first question ko Okay. First question, na-establish na po natin
na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor, din may galing po din po sa bangko. Sir, pangalan po. So, Bernard Tube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, nai-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes po. And sila po ang siya. AA pong inaatasan ni Kong Saldi po doon sa pag-withdraw po. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark? Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba ay kahit papano nabayaran na sa serbisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Rosbert Copan, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung kuwan kami, natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun, ma'am, nangyayari dito, ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yun. Nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am, Ang team leader po ang nagma-manage sa yes, inyo. ma'am, meron po kasi kami security officer, ma'am, na mataas din ang rango, galing din po sa kuwan, sa armed forces po. Retired. Marlon? ako po si Marlon, kasama ni Pat sa third floor studio. Ayan si Brother Marlon pala, sorry Brad Marlon Si Brother Marlon tsaka si Miss Pam, mga kababayan ng third floor. Tuloy natin kasi napakahalaga po nitong sinisiwalat nila aside from doon, no. May napiga po dito nila Miss Pam at Marlon. Ito nga pong ilan lang po sila, no? 6 lang sila na nandito ngayon. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver. O kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Saldi. Yes po. Alin po ron? Dadalhin po, kukunin sa bangko, din dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Dito sa may Land Bank. Any Land Bank. Anong branch po? BPI. Maraming branch silang kukunan. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist Pagdating sa inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may branch ng Land Bank. Pangalan, sir? Romel Galapon. Okay. Sa may malapit sa estansya, yung Land Bank doon, yung malapit sa DepEd. So kasama sa nagwi-withdraw yung EA. Tama. Sila kasi ang nagka-transact, sir, ng kuhan, mga withdrawal, mga kuhan. Yung mga EA, kami kasi ang papel lang namin, sir, security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po naalala. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, kasi per kilo na po ang bilangan, Sila po ang nagkukuhan, nagbibilang na, yung EA na. Okay. Then pero may mga times din po, ma'am, na isa sa amin or dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon, ma'am, naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami, ma'am, yung iba.
Then, ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadalhin namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Valle Verde? Bahay po ni boss. Congressman Saldi. Okay. Sa pagdating nyo nung paglatag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bultong pera? Sa taas. Meron sa taas. Sa taas po. So inaakit nito sa taas, sa second floor. Ano yung itsura, kwarto? Ano yung itsura ng kwarto nyo? Yung kwarto ba yun exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera nga sa loob ng kwarto? Puno. Estimate ng bilang ng maleta. Estimated namin nasa 20 to 30. Ganon. Tapos kasi may pinapasok, may dilabas. Yun lang naman yung ano ng kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligod? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny I believe si Congressman Laila De Lima, may pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi doon? Sino po ang sabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Totoo rin. nangyari? Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar sa Mga bahay bahay. namin sila. Yari ka, Buyoyeng Remulla. Paano mo nasabi? Ikaw na nga mismo nagsabi na nag-meeting nag-meeting sa bahay mo eh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo ngayon canard. Alam nyo mga kabayan, nagkakahulihan na talaga, nagkakabukingan na, no? Sige, tuloy natin. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita po namin siya sa townhouse. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse.
When we say townhouse, ito po yung sa McKinley, sa Forbes. Ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am, Ano pong taon ito? 2025. Layanan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security niya. Alin po sa meeting? Sa Oo, sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si boss. speaker, Speaker Martin. Yeah. Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin, ma'am, security lang po kami. So nakikita namin yung mga... Distansya, ano ho? Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Yun din sa yung corporate. nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya ring na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 yata, sir. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5? 3 to 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyong nakatransaksyon o nakita sa isang sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Nako, yan mga kababayan, ito yun, no? May breaking news nga nito si Trillanes ay nagsampa na po, no? Nagsampa ng kaso dito. Ayan po siya. Oh. Ayan, nagsasampa siya ng kaso. Trillanes to file criminal complaints versus Baligod. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ha. Trillanes to file criminal complaints versus Baligod, Defensor Zonsa, Badoy, Binag, and 18 personalities. So dinamay pa mga kababayan si Defensor Jason Sa, Ma'am Lorraine Badoy, Doc Lorraine, at si Miss Cathy Binag. Ang lupit talaga nitong si Trillanes mga kababayan, unlimited, no? Unlimited yung kayamanan nito. Saan kaya ito nakakakuha ng pera samantalang wala naman itong trabaho, ano ho? Ang dami po nitong mga kinakaharap na kaso. May mga kinaso ito rin siya bukod sa kinakasuhan siya. Marami rin siyang mga kinakasuhan. So lahat naman ito mga kababayan, ikaw ang nakasuhan, ikaw ang magkaso, di ba mga kababayan, may bayad yan, kailangan yan, no? Tama hindi? Tama ba? At ito, parot pa rito ito ng dahig. Saan siya kumukuha? Mayaman ba ito sa Trillanes? Magkano bang sahod mga kababayan? At magkano bang retirement pay ng Navy? Di ba kasi dati itong Navy? Sapat ba yon para dito sa kanyang ginagastos? Hindi, nagtatanong lang po ako mga kababayan. Baka naman malaki ang sahod ng Navy. Baka naman malaki ang retirement pay. Or baka naman may negosyo ito si Trillanes. Hindi natin alam may negosyo ba ito mga kababayan. Ang huli ko kasi pagkakalam nito, talo ito sa pagka-mayor. Di ba? At nang tumakbo itong Vice President, talo na naman. Wala na po ito eh. Hindi na po natin malaman kung mananalo po ba ito kahit barangay tanod na lang. pero ang nakakapagtaka, mayat maya, magpa-file. Ang dami noon niyang pinailan, no? Yung 18 dating sundalo. Miss Cathy Binag, Dr. Lorraine, Jason Sa, at si Mike Defensor, dinamay pa. So lahat ng mga ito, kailangan niya pa rin, kahit pa siyang nag-file ng reklamo, kailangan niya pa rin magbayad dyan, di ba? Ang daming perang gagastusin yan. Paano ito mga kababayan? Saan kaya siya kumukuha ng pera, pambayad dito? Yun lang ang tanong namin ha, hindi po namin sinasabi kung kasama ka doon sa may malita. Ang sinasabi lang namin dito, ito yung sinasabi nitong mga ito ang nagpapatotoo at may hawak daw silang ebidensya. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato
na ka-meeting ni Sunny Trillanes, si ganito at si ganito? Nakikita po namin yun sa Taunus. Yung litrato, yung mga kasama natin, no? Nakasama natin. Nakasama Nako, ang litrato, may retrato sa mga kasama. Nako, Trillanes, mukhang mailalabas ito. Paano yan? Pag nailabas ito, di obligado ka na naman, ipakita mo yung mga taga-ICC dito. Kasi napicturean ka pala. nakita nyo rin ba si Sunny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. May retrato kayo noon? Wala, sir. Naku, Pero, wala. Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Paano Ay, tapos nako. sila yung kamiting. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas ba. Pero may mga times na lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakaalam ng transaction is executive. Yung mga EA po. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po nakakaalam. Kasi security lang po talaga yung Kasi ang kuan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila, sila Mark tsaka si Paul, ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po, then residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal... parang Sa office. May residential din, may office. So, private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang ipalit yung dalang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. kasama pa nga si boss noon, ma'am eh, yung pagdala na namin doon ng buwan eh. Tsaka Ang buong maleta. team ng Team ni boss. si Sige. boss, nakita na pumunta kami doon sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, ma'am eh. Siyempre, Pero nandun po siya. oh, yung iniwan na namin doon, ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baklaran Baclaran. to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag? May paper bag, sir. Ma'am, may malita. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko ng time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark.
Textile. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time po. Nung time nyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, Yes po. you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Sana all mga kabayan, yung envelope pa lang 5 to 10 million na. Grabe ano? Mapapasana all ka na lang talaga. Ito na yung pinakamaliit mga kababayan, 5 to 10 million envelope. Sumunod doon daan-daang milyon na po ang usapan dito mga kababayan. Sa kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman nyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? EA na pong nakakaalam. Sila na po ang oho. Oh, okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir. Hindi sila nagkasabay. nagkasabay. Hindi sila nagkasabay ng Hindi sila Mostly nagkasama. kasi po sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo ngayon. Pakilakasan po ang boses. Ay, hindi po sila nagkasabay, sir. Hindi sila nagkasama. Pero si Koan, laging nasa town house po ang meeting yan ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico, at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo, ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. Sir. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba? Nagmi-meeting lang sila. Meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan niyo? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas. Yung mga na- security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinangka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no. Ano po kayang pwede nating gawin dun? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no. May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang ho natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado. Ako tungkol doon sa paninira mga kababayan, na dahil daw hindi credible itong mga ito, ano pala si Madriaga? Kriminal daw yun nakakulong yun Isamantalang itong mga ito, andyan sila hindi sila nakakulong. Doon na lang mga kababayan, diretsahan na lang, di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Mas credible naman ito kaysa doon kay Madriaga. Tama hindi? Para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this, at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? kinuha lang namin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po na sinabi ninyo, specific dun sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na nadeliveran. Sino yun? Sabi ko dapat ma'am, andyan na lang. Chapi, no? Wala. Yes po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes, ma'am. Meron, ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro, ma'am, namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito o babae?
Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong Parehas. radio. Yan parehas. Nako, yung media personality, mayroong TV, may radio, may babae at lalaki. Nako, sino kaya itong mga ito, mga kababayan? So for sure, isa dyan ngayon sa mga madaldal na mga TV personality, media personality, or radio personality, babae man o lalaki, na madaldal at maingay at mukhang ayaw, no, na mailabas ito, ay isa dyan na deliveran din pala. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, aaskasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility nyo, sa halip na pagtuon ng pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi nagsasabi ka ng katotohanan, parang wala na. Kami pa yung hinahanap. Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? Correct. So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya, isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon dun sa mga isinawalat ng detalye? Hindi po sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi namin ma-sponsor pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay moral pa rin sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko sir. Tsaka sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan? Yan, naputol mga kababayan. Ayan. Pero bagamat naputol, no? Ayan po yung napakaganda sinasabi dito nitong mga 18 Marines. Makikita nyo mga kababayan, mula nung sila po ay unang lumabas, dyan nga po nagpa-interview kay at ito nga po ay sa conference nakasama si Attorney Baligot, consistent sila. Ang tono nila at saka noon at saka ngayon same lang. Ibig sabihin mga kababayan, yung alam mo yun, yung nagsasabi ng totoo, hindi hesitant na sumagot. Tama hindi? Yun po yun. Alam nyo naman po yan pagka tama ang sinasabi mo, totoo ang sinasabi mo, kahit paanong ang dami pang magtanong sa'yo, ang dami pang kung sino-sino mo makausap mo, hindi ka mawawala mga kababayan. I mean, kabisado mo yung sasagot mo, hindi mo lang basta kabisado, kundi alam na alam mo. Hindi ka mukha mga kababayan ng mga bayaran, mga witness, yung mga kunwari totoong witness, ay kunwari nag-witness pero di ba mga nakatakip ang mga mukha. Karamihan sa kanila may mga script, di ba? Ganun po 'yan mga kababayan. Pero itong mga ito wala po Nandiyan po sila talagang diretsahan Kaya nga mas maganda individual silang may mga salaysay or affidavit, which is yun ang gusto ni Boyeng. Pero ito valid na po ito ngayon, no, mga kababayan. At ito nga, sabi nga nila, kung sino pa yung nagsasabi ng nagbubulgar sa mga magnanakaw, siya pa ngayon ang makukulong. Pero yung itong mga nagnakaw sa pera ng bayan ay ayan, patuloy pa silang magtatamasa. Ganyan po ang katalamak, kabuisit ang ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Bangag Marcos. Tingnan nyo mga kababayan. Ito, nagsalita rin si Congressman Pulong patungkol dito sa impeachment na inideklarang sufficient na daw nitong mga kongresista.
Kung Pulong Duterte nagsalita matapos ideklara ang sufficient ng mga impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Maayong buntag usab, Kuyang Angel. Naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang ikatlo at ikapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, bagamat hindi na siya nagulat sa naging desisyon ng committee, ipinapakita ron ito kung paano ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso ang impeachment bilang kasangkapan sa politika sa halip na itaguyod ang pagiging patas at katarungan. Pinuri rin niya si Quezon City Representative Bong Suntay sa paninindigan nito at sa pagtanggi umanong mapatinag sa anumang presyon kaugnay ng usapin. Ayon kay Duterte, ipinakita ni Suntay na mayroon pa rin lakas ng loob at integridad sa serbisyo publiko kahit mag-isa lamang siyang nanindigan. Nagpaalala rin si Duterte sa mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng mga reklamo na pansamantala lamang ang kapangyarihang politikal, ngunit mananatili ang pananagutan sa mamamayang Pilipino. Iginit ang kongresista na maiba pang mahalagang isyo na hinihintay sagutin ng publiko, kabilang ang aligasyon ng malawakang korupsyon sa mga flood control projects, pamamahagi ng pundo sa pamamagitan ng mga malita at ang panawagang isailalim sa hair follicle drug test ang lahat ng membro ng Kongreso at Senado. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Soter. Ayan mga kababayan, totoo naman sinasabi dito ni Kung Pulong, di ba ano ho? Totoo naman sinasabi ni Kung Pulong mga kababayan. Talagang ganito na lang po sila ngayon. Hanggang dito na lang po ang kanilang pag-asa mga kababayan. Kumbaga gigipitin na lang kamukha ni VP Inday Sara, na alam naman po nila hindi po nila kayang talunin ano ho. So ngayon gigipitin na lang nila. Alam mga kababayan, kapapasok lang may chat sa akin si Dr. Lorraine, no? Si Dr. Lorraine Badoy, yung isa sa sinampahan ni Trillanes ng nitong criminal complaints laban nga sa kanila dito sa tsaka sa 18, no? Kasama na si Jason sa buti nga hindi sinama si Ka-Eric. Kumusta na kaya si ating brother Ka-Eric, no? Sabi rito ni Dr. Lorraine, my response to Trillanes suing me for cyber libel. Today, Sonny Trillanes, the great parasite for publicity, will have a press con to announce to the world what we can do with less fanfare if we were more of a man and less of the pretend patriot on payroll that he is, no? Okay mga kababayan, i-ano ko na lang, i-share ko na lang dito kasi medyo mahaba ito. I-share ko na lang, ipa-copy ko na lang mga kababayan, i-share ko na lang sa Facebook at pupuntahan na lang natin doon, basahin na lang natin. No? Ito yung post ni Dr. Lorraine. Mga kababayan. Teka lang ha. Ito. Ayan mga kababayan, pinost ko na. Ayan, no? Ito yung si Trillanes nagkaso. Sumagot dito si Dr. Lorraine. Teka, ito na, tama, ito na, nandito na. Kunin ko lang yung post ha. Wala pa pala. Ayan mga kababayan, no? Ayan po, basahin nyo na lang ito mga kababayan na post ni Dr. Lorraine Badoy. My response to Trillanes suing me for cyber libel. Today, Sonny Trillanes, the great parasite for publicity, will have a press con to announce the world what he can do with less fanfare if he were more of a man and less of the pretend patriot on payroll that he is. He is set to announce his filing of cyber libel and perjury charges against Kong Mike Defensor, Jason sa Kati Binag, and myself. Ayan mga kababayan.
He also said to do the same with Attorney Libby Baligot and the 18 brave soldiers who divulged the despicable act of betrayal of government against the Filipino people, of which Trillanes has been exposed as more as one of the dastardly recipients of the infamous malitas stuffed with people money, blood money to the bidding of Bongbong Marcos, and thus he Trillanes plays a pivotal role in the further destruction of our country. It is my honor to be standing alongside our courageous heroes who have remained true to their calling as warriors and true sons of the Republic. Ayan mga kababayan, medyo mahaba-haba itong ni Doc Lorraine. Kayo na lang po magtuloy pagbasa. Siguro i-ano nyo na lang po mga kababayan, i-ano nyo na lang po ito. I-copy paste nyo na lang po ito mga kababayan. Puntahan nyo na lang po yung naka naman po mga kababayan, naka-highlights naman, Lorraine Bade. Puntahan nyo po ito mga kababayan. Click nyo na lang po ito, ma-redirect kayo dito. Tingnan natin kung i-click natin, andito na ba yon? Wala pa ito. Wala pa, pinasa na sa atin pala ni Doc Lorraine. Naipasa lang sa atin mga kababayan. So, maaga niya sa atin na ipasa, ha. Okay. So nagpahintulot naman siya na pwede natin i-post. Pinost ko na mga kababayan. Ayan ha. So yan po yung ating napag-usapan sa araw na ito, at sana paki-like at paki-share niyo po mga kababayan ito pong ating mga video, dahil po ang mga Duterte, sabi nga ni Kong Erese, ay patuloy pong namamayagpag dahil sa kapalpakan sa pagnanakaw nitong Marcos administration, katarantaduhan, kalukuhan, kagaguhan nitong Marcos admin, kung kaya't ang Duterte ay patuloy na lumalakas. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasaba, binola lang kami. Sabi magpapasa ng isang makatotohanang Yan mga kababayan, palpak itong administrasyon na ito, kung kaya't lalong lumalakas ang mga Duterte. Agree ba kayo dyan sa sinasabi ni Congressman Erese? Kung agree kayo mga kababayan, at kung ano ang inyong masasabi, huwag kayo mahiya, i-comment nyo po dyan sa baba ang inyong comment section, at kung taga saan kayo, at nang mapag-usapan po natin yan. Muli mga kababayan, to si BMR Channel, pansamantala magpapaalam, Pilipinas as always. Bye-bye!